Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Universe, Ancestors, Angels, Archangels, and syempre po sa mga Elementals. Makatulog na naman to. Okay. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, nanonood, nakikinig ng ating YouTube channel. And syempre po sa mga new subscribers, ganun din po, maraming salamat po. And sa mga nagpa-reading po nitong mga nakarang araw and kanina, maraming salamat po. And again, ito pong ating channel is para po sa mga, magsisilbing gabay po siya para po sa mga may kalituhan, nais malaman kung anong kanilang tunay na pagkatao, kung sila ba ay one of us. Yung tipong ito po is para po to sa mga taong may mga nararamdaman, spiritual, like mga pangingilabot, nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, yan. Ito po is para sa inyo to. And parang alam nyo yun, pwede po tayo magsama-sama dito sa channel na ito para po makapag-share din kayo ng mga experiences nyo sa araw-araw. And especially ito po is para sa mga tipong talaga po may history or may lahi pala, may lahi na mga manggagamot. Hindi lang naman po pagka nanggagamot naman po, kasi hindi naman po necessarily na kumbaga nanggagamot agad kayo ng mga kulam-kulam, hindi naman po. Kumbaga yung iba po isa dito po yung nanghihilot, mga ganyan, no? So minsan yan po yung starting point bago po kayo manggamot ng mga medyo matataas na po. So now is ngayon po kuha po tayo ng energy, ng reading. This is an also tarot vision. So yung nakita ko po sa vision, yung nakita ko po kasi sa vision ko is may isa na lang pong mata. Ewan ko kung bulag na to, tong evil eye na to, kung sino nag-i-espiya sa inyo. Pero isang mata na lang po ang nakikita ko. Nakapengkit na yung isa. Ewan ko ba't di pa pumikita tuluyan. Pero yung isa po is, ang pakita lang po sa akin dito is yung isa na lang po ang mata. And yung sinasabi ko sa inyo last reading, na parang may sumisilip po nasa kama kayo or nasa higaan po kayo na biglang may sumulpot po na image na witch, no? Nagpakita rin po siya sa vision ko ulit, pero parang as in gumanon lang siya, nag-appear lang siya, din umalis na. Hindi katulad po nung nakaraan, kasi sa vision ko po, pag alam po may mga ganyan, mga negative entities or mga demonic entities po talaga, kahit po vision, bubugahan ko po yan, dadasalan ko po yan. So natapos ko po yung isang dasal. Hindi ko po natatapos yung dasal ko na yun, pero bigla na po siyang nawala eh. Then doon ko po nakita na yung naging isang mata. Na pagka ganun po kasi mga vision, pilit ko pong inaalam kung ano po yan. Bangko ba yan? Elemento ba yan? Pero more on demons, no? Demons, more on demons, more on devils po yung nakikita ko pagka ganyan. Talaga pong yung mga yan is mapagmatsyag. No? Mapagmatsyag po yan. So galing na po sa ano yan, sa ilalim, kaya din ilaliman ng lupa. Okay, so yan po yung kukunin natin energy ngayon. About the vision. Kung ano po yung gustong iparating nitong bulag na to, kung bakit ang lakas ng loob na magpakita pa sa akin doon sa vision. Ano ba ang mensahe niya? Ano ba ang nais niyang iparating? And actually yun lang naman eh. And ano pa ba? Yung purple po kasi na nagpapakita is talagang for ano yun eh, para po sa intuition and psychic abilities po ninyo. Pero meron po ako nakita doon na, kasi po pagka meron po ako nakikita doon, minsan po talagang kinakausap ko rin po yung mga nandoon sa vision ko na dalhin nyo ako sa ganito, sama nyo ako sa ganito. Meron po ako doon. Actually, nakapasok po ako eh. Pero, hindi ko po, ang ine-expect ko po kasi is magiging parang fantasy world yung makikita ko. But, doon po sa nakita ko na ipinasok po nila ako, is ganun pa rin po ang itsura. Pero, nasa whole. As in, bilog pa rin po siya.
As in, it's a portal pa rin po talaga na pumasok po kami doon kasama po ng mga guides ko na kung ano po yung nakita ko sa ibabaw do sa vision, pabilog po siya, yun pa rin po yung pinapasok ko. So meaning, yun pong pinasok ko na yun is about parang yung bang kagaanan po ng buhay ninyo or kung ano man po yung changes na nangyari sa buhay ninyo na maganda, magaan, no, is dire-diretso lang po. Yun at yun din po ang magaganap. Wala na pong pagbabago yun. Okay? So, expect nyo po na mas gagaan po ang buhay nyo, especially next year. No? So, kasi nagpasama na po ako doon kung ano po ang meron doon sa ilalim. Kasi po yung nakikita ko po doon is halamanan. So, expected ko mga elements yan, elementals yan. Kanto, encantada, diwata po nandyan. So, noon po nagpapasama, sabi ko, sige nga, iikot nyo nga ako dyan. So, inikot nila ako, ganun pa din. So, nakapalipot kami. Pero, yesterday, doon sa vision ko, since may nagwawangwang doon, so ibig sabihin, ino-open po nila yung portal doon. And now, sabi ko, sige, dalhin nyo ako. Gusto ko makita yung ilalim. Kasi doon sa ibabaw po, makikita ko doon, ano po lupa. Pero nung nagbukas po yung portal, ganun pa rin po pagpasok ko doon, kung ano po yung itsura sa ibabaw ng mga halamanan, ganun din pa rin po sa loob. Bilugan nga lang. So habang naglalakbay kami pa ganun, puro ganun pa rin po. So hanggang sa nakabalik na po ako sa ibabaw ulit. Ganun pa rin po. So continuous lang po yung blessings na darating sa inyo. Wala pong magbabago. Basta po continue rin po yung pananalig nyo sa kanya, paniniwala nyo sa kanya, and kung kayo po ay meron pong responsibilities, obligations, make sure po na naisasagawa po natin ang tama. And pagtulong po sa kapwa is a must, but kumbaga, be wiser pa rin, wag po tayong parang ganun ng ganun, no? So, let's be practical pa rin kahit papaano. Kumbaga, spend it wisely, and kumbaga, kung may mga darating po na blessings, make sure po na may katuturan po yung binibitawan nyo po mga blessings. I mean, may nakikinabang din po na iba, especially po yung talagang nangangailangan. Okay? So, now is yun po yung natin, kukunin nating reading or message. Kuha po tayo ng message from God. Okay. So, gagamit po tayo ng isang oracle and the rest are tarot cards. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na yung napakalalakas ng kapangyarihan, banal dugo, banal ang araw, banal espiritu, mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin po tagapanood, na sa ganun po ay masagot ko po or mailathala or maibigay ko po yung mensahe na nanggaling po sa vision po na ipinakita niyo sa akin. Nang sa ganun po ay magkaroon po ng kaliwanagan ng lahat. At bilang awareness rin o para babala sa karamihan, naway kami inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so kukuha po muna tayo ng message dito sa ating tarot. Tarot ba? Ay, sige, tarot muna tayo. So, kukuha po tayo ng message kung ano po yung ano bang gusto palabasin nitong na to, nitong iisak pata na papakita na evil eye. Tingnan natin kung may mensahe ba siya, ano ba gusto niya sabihin, ano ba gusto niya parating sa'yo. For sure, galit na naman to. Dahil wala naman natuwa na di evil eye. Lahat naman yung galit. No? Tingnan natin kung ano yung first message. Five of Swords, upright. Hindi niya matanggap na ano ka, ready ka na sa lahat. Alam mo yun, na parang dito kasi sa Five of Swords,
is, kung makikita po ninyo yan, may dalawa po yung hawak na swords, no? Na andito yung malakas na po yung pakiramdam nyo, malakas na po yung intuitions ninyo, na kumbaga maybe higit pa sa pagiging empath, no? Talagang andito yung awareness na parang alam nyo yun, alam nyo sa sarili nyo na kung sino yung parang sa likod ninyo, kahit malayo pa yan, is alam nyo na may paparating na disgrasya or parang may papalapit na atake sa inyo spiritually. So, hindi na to makakalusot sa'yo kasi nakaamba na yung espada mo sa likod. So, anytime, pag ginanon mo, tusok, patay, yung mga ganon. So, kasi, kung bakit nakaganito siya, no, parang naka about face siya, pero naglalakad siya, na nandun pareho yung sword niya sa likod, no? I mean, naka-ready sa likod. Kasi alam mo, kung pagka humarap ka, alam mo kung sino yung makakalaban mo. Anytime, pwede mo iwas-iwas sa harapan yung mga swords na yun. Pagkakaharap na yung kalaban. But dito sa likod, at least kahit papano, kahit nakaamba na doon sa likod yung mga swords mo. Meaning, protected ka. 'Di ba? And dito sa Ten of Cups, no, isa na naman po sinasabi dito, since dito po yung Ladybug, which is sinasabi na, kumbaga, you are protected, no, na talagang andito may nagbabantay sa'yo. Kung may nakikita po yung mga ganito na parang, ano tawag dito, ladybug, yung mga ganito pa, alpak-pak, mga ganyan, no. So, ito po yung magbibigay sa inyo ng kagaanan po ng buhay, no? And lots of hope because of the yellow flower here. And why? Kasi, and actually, ano kasi, no, bakit binibigyan ka ng ganitong chances ng mga Holy Spirit, ng universe, no? Kasi, andito yung, kumbaga, alam nila kasi na meron kang pure heart, no? Actually, kanina, di ba, sinabi ko sa inyo about sa halaman. So, ito rin po, no, same thing, na parang, ito rin yung nag-guide doon sa vision ko na para makita po yung ilalim. And, to see, for you to see yung, kung ano ba yung talaga magiging path mo or ano yung mangyayari sa journey mo. Magkakaroon ka ba ng growth or ano ba ito, magkakaroon ba ng delays, pero wala. So, why? Kasi nga andito yung sign of parang there's, you have this pure heart, no, na kailangan, na ikaw is, deserve mo yung kung ano man yung mga nare-receive mo from the highest good, no? Kumbaga, ito is talagang for you, meant for you talaga. Buti na lang upright sila, no? Pero ito yung mga ayaw niya kasi kaya nakasilip itong mga ito sa'yo. What else? And alam mo na sa sarili mo to, no? We have the Four of Pentacles na alam mo na sa sarili mo na ito na yung tatahakin mo. Kumbaga, nakikita mo sa sarili mo na ikaw is talaga magkakaroon ng changes, and happy ka naman happy ka naman dito. And for some of you, kung nakakita po kayo ng mga birds outside, no, lalo na yung kung may mga colorful, so this is a sign na talagang merong maybe meron talagang gusto rin mag-send sa'yo ng message, no, but this is not good kasi kumbaga ito is possible na mag-send sa'yo ng negative energy. But parang hindi ka rin naman apektado dito. And yun nga, kumbaga sinasabi dito na ito is yung mga evil eye na nagpakita sa'yo or lumalapit sa'yo. And we have the Five of Cups, no? Ano ba ang purpose ng evil eye na yan? Is andito yung parang maging malungkot ka or mag-alala ka sa estado ng buhay mo. But God says no, na hindi mo kailangan. And even, kasi hindi lang naman, no, hindi lang naman si God ang nag-guide sa'yo dito. Even yung nature is nandiyan dyan to support you and to guide you sa lahat ng bagay. Ina-assure nitong, Queen of Wands, no, which is, this is you, no, na maisa-serve nila or maibibigay nila. Actually, sila yung parang nagbabantay sa'yo din. Itong mga elementals na to, fairy, maybe meron kang gabay na fairy dito. At sinasabi dito na kailangan mong magbigay ng pink roses and red roses dito. Okay. Actually, ito yung mga nag-guide. And actually, natutuwa sila kasi parang, for some of you, no, is nag-offer talaga ng
nag-offer ng mga flowers. And also, meron dito nga, sa Queen of Wands is, dito yung parang attracted ka talaga sa mga purple things, purple colors, no? Like, ito, meron siya rito necklace, no? For some of you, meron po nakasuot dito ng necklace na violet or amethyst, no? And most of the day, or parang talagang andito yung adik na adik ka mangolekta ngayon ng mga purple or violet colors, no? Actually, yan yung mag-e-enhance sa'yo talaga. As in, yung purple ko kasi or amethyst is to enhance your psychic abilities or intuitions. Third eye. Okay, so we have the Ace of Pentacles here. So, yung pinapakita sa inyo, pinakita sa akin sa vision na isa ang mata. So, ito yung evil eye na kung bakit pinakita naman sa akin yung mga halaman na yun. Which is green color is, parang simbolo or parang it means na, kumbaga, there's prosperity or abundance talaga sa buhay mo. And meron talagang gustong agawin sa'yo yan. Hindi lang powers mo, kundi pati yung swerte na meron kang nare-receive ngayon or natatanggap ngayon. Meron talagang gustong umagaw niyan. Pero syempre, hindi mo naman hahayaan. Kaya andito rin yung, kahit galit na to, kahit na parang andito yung pilit ng inaagaw yan, hindi naman siya magtatagumpay. Pero ingat, ingat pa din. Huwag ka rin kampante. Kasi talagang, ito is, ay yung mga ganyan kasing atake, mga traidoran yun. Okay, so we have the Six of Cups, which is, ito is about, relationship with your, relationship ng father or a mother, no, sa kanila mga anak na nagkakaroon na po ng magandang relasyon, or parang andito yung nagkakaroon na ng time ang isa't isa. Maganda na yung bond, kumbaga. Okay, so we have the King of Swords, Three of Swords, and the Ace of Cups. Wala na, talo na siya. Kasi nasa iyo na ang King of Swords. King of Swords, no? Na talagang andito yung, kumbaga, kahit na sabihin natin tinatanggalan ka dito ng parang authority or power, no? Andito naman si Three of Swords, no? Na talagang nanlalaban through meditation, through prayers, is parang hindi mo naman kailangan talaga ng sabihin, yun bang kukuha ka ng powers through your swords, through your parang tapang na physically, mga ganon. Kasi dito sa Three of Swords, sinasabi lang dito na meron ka talagang gamit spiritual like swords, no, yan. Anong tawag doon? Sandata. No, meron ka talaga. Pero, kumbaga, ito kasi, ang nagbibigay dito ng power sa swords mo is yung the Most High or si God mismo, no, or your Holy Spirit. And now, for some of you, no, is may basbas sa inyo ngayon, ano. So, if you notice, parang there's something happen na naman sa physical katawan ninyo. So, ngayon po is dahil parang hiningi mo to and now, nasa harapan mo na siya. Okay, nasa harapan mo na tong winish mo or minanifest mo kay God. So, nandiyan na siya sa iyo. Ngayon, okay? Kung ano man yan, alam mo yan, try mong gamitin at kayang-kaya mo na yan. Kayang-kaya mo nang gawin. Okay, so we have the Ace of Cups. So, yun nga yung sinasabi ko, no? So, dito sa the Ace of Cups, which is nandito rin po yung mga water lilies, no? Na nagbibigay ng, water lilies is nagbibigay din po ng abundance to. Actually, this is a pink water lilies na nagbo-bloom, no? And this is kumbaga may water, may green. So, yun talaga destiny mo ang magkaroon ng magandang buhay ngayong lifetime mo. And andito yun talagang lahat, no? Kahit anong gawin nilang pananabotahe sa'yo, kahit anong panalangin, anong tawag doon? Sumpa, ulam, ano mang ritual ang gawin sa'yo para agawin yung titulo mo, o yung power mo, o yung kakayanan mo, or kung ano man ang swerte dumadating sa buhay mo, ikaw pa rin ang magwawagi. Okay? So, itong bulag na evil eye na to is good luck sa kanya. Tuluyan na siyang pipikit.
Tuloy na siya mawawala ng paningin sa susunod. Okay. So, tingnan natin kung ano. Ano ba ang ngayon? Ano kaya nangyayari sa iyo? As in, ngayon, ano ba ang dapat mo, malaman sa nangyayari sa iyo? Kung ano ba ang meron ka ngayon? Let me know lang naman. So, ang kailangan mo ngayon dito is to move on. We have the 6 of Wands. Still, try to move on. Ano? Kung halimbawa meron kayo mga pinagdadaanan ngayon, like, more on emotional ba yan? Spiritual ba yan? Still, paglabanan nyo po. Move on. Huwag po kayong padaig sa mga nararamdaman nyo, especially kung spiritual yan. No? Kasi there's a transition. That's why andito yung you need to move on. Kumbaga, wag po, kaya nga sinasabi ko lagi, wag po natin i-consider na lahat po ng mga body pains, low energies po natin is about sa physical, sa spiritual attack. Minsan po, kaya po tayo nakakaramdam ng mga ganito is because of, andito yung nagkakaroon po tayo ng level up or nagpa-power upgrade po tayo. Okay, so, dito na ako sa page of Wands. Okay, so now, dito sa page of Wands is, kumbaga, yes, mataas naman talaga po ang mga pangarap ninyo sa buhay. No? And, yun sa pagkakaroon mo ng dahil sa marami kang goals in life, ang dami mong gustong gawin, no? Ang dami mong pinapangarap, mga ganyan. So, andito yung talagang pumapasok sa iyo, yung pagiging creative. Yung creative energy mo dito is ganun din. Parang, andito yung humihingi ka ng lakas, humihingi ka ng bright ideas, ng talino kay God. It's because of para maisagawa mo ng tama yung mission mo. And, ang kapalit naman nun kasi once na napagtagumpayan mo yan is magandang, marami ang makikinabang. Like, maraming gagaling, maraming magiging maayos ang pamumuhay, magkakaroon ng katahimikan, pagkakasundo, yung mga ganun. So, ano mo to passion mo to yung parang, halimbawa, nagkahiwalay ang mag-asawa, andito ka para to save the relationship. Yung bang tipong may atake siya ng ganitong spiritual, ang gusto mo, syempre, magkakaroon ng kagalingan agad. Kaya, kumbaga, andito yung, kung meron ka man na experience talaga ng mga still, pains, sorrows, ganyan, disappointments, heartbreak, so, move on pa rin. Try to move on and let go, let God, yun na lang po yung mga ganong klase. And we have the 7 of Swords here na talagang no wonder kung bakit parang andito yung for some of you is talaga pong nanghihina today. Thursday pa lang po ngayon na may upload ko to for sure. So, andito yung talagang parang yung energy is off, no? Parang wala, no? Parang wala yung energy nyo. It's because of there is somebody na naman na evil eye, no? Na talagang kinukuha na naman yung energy ninyo. And we have the Ace of Pentacles and 5 of Swords. So, ito, kasi itong Ace of Pentacles is naka-reverse, no? Though, ayoko sana siyang kunin as reverse, tsaka yung 5 of Swords. But, yun po ang bumaba, so kailangan ko pang sabihin sa inyo to. So, Ace of Pentacles is nag-reverse po to kanina. So, andito yung, meron po mga parating sa inyo sana, no, na mga new financial opportunity, like kung meron po kayo ina-apply na job, then matatanggap po kayo, or maybe may mga ideas kayo na gusto nyo mag-apply ng trabaho, pero since Ace of Pentacles is nag-reverse, lahat po yung kinatamaran ninyo. Lahat po, ultimo yung new financial opportunity na parating sa inyo, binablock nitong taong to. Kasi alam nito na makakaroon ka ng windfall sum of money, as in yung wealth is talaga nasa sayo, as in yung wealth is talaga nasa kamay mo na. Pagka ganun kasi nasa kamay na ng tao, at dito yung ina-atake ka pa rin pilit nito, lalo lang siya, alam niyo yung backfired sa kanya. Kung halimbawang ang ninanakaw po sa inyo is 10,000 pesos, pag nag-backfired po sa kanya yan, ang mawawala sa kanya, 50,000 pesos or 100,000 pesos, or worse talaga, wala nang babalik sa kanya. As in, magiging zero siya. Ganun po ang ginagawa niya sa inyo ngayon. Ayaw niyang magkaroon kayo ng victory. Kasi dito sa 5 of Swords, nag-reverse din kanina. So, andito ayaw niya na magkaroon ka ng victory. Ang gusto niya talaga dito is away. Kasi napagtanggupayan mo to .
Nag-aaway man kayo, maybe spiritually, but andun, and yung dishonesty na meron siya, still nandun pa rin yung pagiging liar niya. Pag nanakaw, still nandun pa rin. And wala siyang pakailan kung nasasaktan ka. Okay. So, let's see. Knight of Wands. Oh, kasi passion mo talaga yun eh. Alam mo yung paggagamot mo or pagiging tarot reader, it's your passion eh. Kaya, andito yung talagang, kahit na sabihin natin pagod ka or may low energy ka, kailangan eh. No? Kaya, andito yung tuwad-tuwa dun sa'yo, especially your ancestors. That's why, andito yung talagang, kahit na pinatawad ni God itong mga gumagambala sa inyo, pero ang ancestors ninyo or spirit guides ninyo, hindi eh. Ito yung bumubuelta. Ito yung nagbibigay ng backfire talaga na malupit. Okay. So, Knight of Swords is here. So, ito yung ayaw niya din, ano, parang alam mo, ikaw yung tipo nagdadala ng katotohanan sa sambayanan. Ayaw niya na nag-spread ka ng words of wisdom. No, ayaw niya. Ayaw niya na nagagaganong ka. Gusto ka niya patahimikin. Kasi alam niya mapagtatagumpayan mo to eh. Itong mission na to. Na pagiging leader mo, pagiging boss mo, pagiging mentor mo, ma-achieve mo to. At kung inaakala mong halimbawa, next year pa to mangyayari or parang 5 years pa from now. 5 years pa. 5 years or 10 years, no? Parang iniisip mo na baka doon ka palang makilala. Hindi. Pwede nga bukas makilala ka. Pwede kasi sa linggo makilala ka. Masyado siya magiging advance. Alam mo kasi yung tagumpay mo dito, madaling mamamayagtag or madaling para siyang virus. Madaling kakalat. Ganun. And we have the Fool here. Bakit, no? Bakit ka nagkaroon ng ganito na ang bilis mag-spread or ang bilis kang nakilala, ang bilis kang tinangkilik or tatangkilikin for some of you. It's because of you have this originality na tinatawag, uniqueness. Meron ka nito. And talagang andito ka na, pasok ka na sa yung cycle of life eh. Kaya hindi na po pwedeng alam niyo yun, isabotahe. No? Kaya nga naging isang na lang ang mata niya eh, kasi ayaw niya na magpakilala sa'yo. Nasusunod, na lang niya, nakapenkit na. Hindi na siya dilat-dilata. Kasi alam niya malakas na yung pakiramdam mo. At alam niya, kilala mo siya. So, we have the Ace of Swords, no? Power, yes. Marami papasok sa iyo mga bagong parang mag-explore ka pa kasi, no more adventures, ganyan. Maraming ideas sa papasok. Parang nag-iisip ka pa kasi kung paano yung gagawin ko sa ganito, sa ganito, sa ganyan, ano ba dapat, ganito, gano'n, para mapadali yung, especially sa mga gamutan. May mga strategies ka eh. Nga lang sa ngayon, yung pa na isasagawa. But, darating po yung time na yan. In God's perfect time, pasisimulan po sa inyo ni God yan. And we have the Two of Wands, which is talagang, kung ano man yung iniisip mo na isasagawa mo, na gusto mong gawin sa buhay mo, is mapagtatagumpayan din. And andito rin yung talagang, kung meron kayong plans to travel, pasok din yan. Makakapag-travel ka. Makakapunta ka kung saan man gusto mo pumunta. Kasi isa rin yan sa mga gusto ni God na mangyari sa'yo para not only, kung sa'yo, parang siguro target mo is for a mission, but kay God, ang gusto niya is for a vacation. And we have the Ten of Pentacles here. Naku, Diyos ko, alam mo kung ito is pera, ang dami ng pera dito kasi puro wealth, no? Puro security. Ang dami ng security dito actually. Actually, yung kung ano man yung meron ka, if ever na meron ka ng mga savings ngayon, well, secured na yan. Family mo, secured na rin. And andito yung bubuo ka talaga ng legacy, no? Or bubuo ka ng team. And nakakakita po ako dito or parang pinakikita rin po dito sa Ten of Pentacles na magkakaroon kayo ng, maybe may plans kayo to have this reunion, family reunion or maybe high school reunion, ewan ko kung anong reunion to. Basta meron pa kayong salo-salo. Mga ganyan. So now is nandito yung Seven of Wands, which is kailangan nyo pong parang
Kasi nga po, kumbaga itong tao to, itong evil eye na to, is hindi rin po naman talaga titigil to. Talagang paulit-ulit lang po to. No, na kumbaga, nasa sa inyo na po yan kung paano niyo po protektahan ang sarili niyo, ang family ninyo, ang wealth ninyo, savings ninyo. Alam niyo yun. Kailangan nyo lang po talaga ditong magkaroon ng napakalakas sa pandepensa. Put some boundaries, no? Para po talagang mapagtangkupayan nyo yung mga pag-aatake nito. Pero, ngayon po kasi is talagang kayo, well protected po kayo talaga. Talaga meron po mga nakasurround na mga guides po ninyo. Na kahit po kayo is always prepared naman po talaga sa mga ganitong battles. No? Sa mga pakikipag-combate, ready naman kayo. For sure, meron na po kayong, kompleto na po yung mga divination tools niyo about this. Prepared ka sa mga ganitong mga ganitong sitwasyon. Especially kung talagang kayo po yung nanggagamot na. So, syempre, ang gusto nyo rito, magkaroon po ng protection. Hindi lang po yung sarili ninyo. Huwag po tayo maging makasarili kasi kailangan po natin i-save yung family member. And make sure po na yung gamutan po ninyo or yung house po ninyo is also protected. Okay, so we have the Empress here. Okay, so we have parang the Empress here. So, andito na yung nagre-harvest ka na ngayon. And again, kung ano man yung mga pinagagalaitin itong isang mata na to, no, is all about talaga sa wealth mo. Kasi hindi na nakita ko dito sa tarot kanina, yung pink, ito yung mga ganito. Is talagang namamayagpag or parang alam nito or tinisipat niya kung gaano na ba kaunlad ang buhay mo. No, sinisipat niya yan kung gaano na ba kaunlad ang buhay mo ngayon. Pero syempre, pinapanatili ng mga guides mo na bulag siya. Or isang mata na lang, na nanlalabo pa. Mga tipong ganun. Good luck and God will bless you. More success here. And when it comes to relationship, yes, till death do you part ng person mo. And again, God wants you to take a vacation. And there's a blessings on the way coming. There's may darating na blessing. On the way na yung blessing. Wait for it. Kasi maswerte ka talaga. Maswerte ka. And kasi intuition mo talaga is lagi na, mas malakas ang intuition mo ngayon dahil yun. Trust your intuition. Huwag mong i-ignore yan. Huwag mong baliwalain yan. Naku. Huwag mong i-chupera yan. And let go, let God. Okay, always let go, let God. Especially kung halimbawa, kasi nga di ba meron ako sinabi kanina may travel and we have the vacation here. So, andito na yung, ang tawag dito, confirmation na talagang magta-travel ka pa. Maybe may plans ka to travel this month of December or next year. Meron ba? Meron ba June next year? Maybe January. May mga plans kayo to take a vacation somewhere to celebrate or what, no? And andito yung rags to riches. And yes, andito pa rin ang black magic ritual. O, diba walang umay? So, balik natin sa kanila yan. And babalik din naman yan, no? Black magic ritual, no, is, kumbaga, kahit po ganyan ang ginagawa nila sa inyo still, yan is mag-i-end, no? So, para sa'yo, ano na lang to? Yes, this is a toxic situation, but it will end. Babalik lang sa kanila yan. Kasi ito ang meant for you, new beginning. And let go, let God nyo lang po yan. So, yung black magic ritual na yan, hayaan yung tatalbok lang sa kanya ng paulit-ulit. Ihahataw lang sa kanya ng paulit-ulit. Kahit anong spell work gawin niya, sa kanya lang babalik yan, mas matindi. No? Kung halimbawa ang binibigay lang sa inyo niyan, parang headache lang, sa kanya, chronic migraine. Ganun. Kasi alam ni God na hindi ka naman talaga, sabihin mo, priority mo is sarili mo. Kumbaga, kung bakit ka blessed ni God dito is kasi, kumbaga, alam ni God na may mga needs ka talaga, no, for yourself, but nakikita naman kasi dito ni God na before na parang ikaw, pansin mo yung sarili mo, parang inuuna mo muna yung needs muna ng iba, then the rest is sa'yo na. Yung mga tipong gano'n. No? So, kaya andito yung talagang
uh, well blessed ka. And here is, we have the proposal soon. So, maybe ito nagbibigay sa inyo ng black magic ritual na ito is kakausapin kayo nito. Or want to talk to you. Yes, it's a confirmation ng verb ako eh. But God hired you eh. Parang hindi ito makakaharap sa'yo. Kailangan na maghahanap ng ibang ways to para makausap ka, malapitan ka. Alam niyang hinayad ka ni God eh. Alam niya. Bukod kay God, no, na hinayad ka is hindi ka nag-iisa. Kaya, kung ano man ang proposal na ibibigay sa'yo nitong gumagawa sa'yo ng black magic ritual, good luck, makakalapit sa'yo. Ano to, may mga pamamaraan to. Lilinlangin ka lang naman ito, paglalaruan ka lang nito. So, don't mind him or her. Waste of time. Focus ka na lang sa mission mo. No? So, kung sino man to, itong gumagawa sa'yo, let go, let God mo na lang to. Kumbaga, mag-focus ka sa kung paano mo, paano ka mag-grow, paano ka makakatulong sa mga tao, at sa mga nakapaligid sa'yo. And, paano mo poprotektahan ang sarili mo, family mo, and paano ka pa makakatulong. No? Hindi lang sa spiritual, physical, mental, emotional. Ganun din sa mga financial, which is talagang kailangan ng tao. Okay? Okay, so that's your reading. So sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong mag-avail or ng reading, healing, or mga medallions and oils, andyan lang din po sa description box ang aking contact details. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!